Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating bunting channel. Ngayon ay ating daragdagan ang ating usapan tungkol sa pagpatay at pagpapakamatay. Napag-usapan na natin na ang mga taong pumapatay ay maituturing na mga antikristo dahil ang buhay na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay kanilang inaalis sa mga tao. Nasabi na rin natin na ang buhay ay ang Panginoong Hesukristo, kaya't kung tinatanggal natin ang buhay sa isang tao ay tinatanggal din natin ang Panginoong Hesukristo sa kanya. Nakasulat sa John chapter 6 verse 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Nasusulat din sa John chapter 5 verse 21. Ito ay sapagkat kung papaanong ibinangon ng amang mga patay at binubuhay sila, gayon din binubuhay ng anak ang nais niyang buhayin. Ilan lang ang mga tekstong ito na nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay buhay dahil siya ang inatasan ng Diyos para muling ibigay ang buhay sa mga tao. Maliban sa kanya ay wala nang iba pang binigyan ng kapangyarihan para gawin ito. Kahit pa sa mga naunang mga propeta ay wala na isa man sa kanila ang nagsabing sila ang daan at katotohanan para ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasusulat sa John chapter 14 verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Naniniwala ka bang ang Panginoong Hesukristo ay ang anak ng Diyos na kanyang sinugo para magkaroon ng walang hanggang buhay ang mga tao? Kung oo ang sagot mo ay dapat mo ring paniwalaan ang kanyang sinabi na siya lang ang daan para makapunta sa Ama at dapat ka ring maniwala na wala nang iba pang paraan ng kaligtasan kundi sa kanya lamang. Nakasulat sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Ito ay sapagkat tayo ay kanyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. Sa verses na ito ay ipinapahiwatig na ang buhay ay biyaya na nagmula sa Diyos at hindi ito dahil sa gawa ng isang tao. Sino ba sa atin ang nagtrabaho muna bago siya pinanganak ng kanyang mga magulang bilang kabayaran sa kanyang pagtatrabaho? Hindi ba't wala? Kung isa ka naman sa mga nagiging biktima na ng mga katuruan na nagmula ka sa lahi na pinili ng Diyos ay mag-isip-isip ka muna dahil ang panahon na may mga lahing napili para pagmulan ng Mesaya ay tapos na. Tapos na pong naipanganak ang Mesaya at natapos na niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Kaya nga sinabi niya ang nakasulat sa John chapter 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Hindi na muling maipapanganak ang Mesaya sa napiling lahi dahil tapos na ito. Sa kanyang pagbabalik ay hindi na maulit na muli siyang magpapakababa para sa mga tao, kundi ay babalik siya para ipato ang parusa at biyaya para sa mga tao. Tandaan natin na ang usapan dito ay tungkol sa ating kaligtasan. Ang nakasalalay dito ay pwedeng kahirapang walang hanggan sa isang tao o buhay na walang hanggan. Nakasulat sa Revelation chapter 22 verses 14 to 15. Pinagpalang mga tumutupad sa kanyang mga utos. Sila ay magkakaroon ng karapatang kumain mula sa punong kahoy ng buhay at pumasok sa mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit sa labas ng mga ito ay mananatili ang mga aso, ang mga gumagawa ng mga panggagaway, mga pakikiapid, mga mamamatay tao, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at bawat gumugusto sa kasinungalingan at mga sinungaling. Balik tayo sa patayan at pagpapakamatay. Muli nating ulitin na sino mang pumapatay at nagpapakamatay ay maituturing na antikristo dahil inaalis nila ang regalo ng Diyos na buhay. Dapat kasi nating isaalang-alang na nang pinanganak tayo sa mundo ay ano bang mayroon sa atin? Mayroon ba tayong mga kayamanang pisikal? Mayroon ba tayong mga baon na anumang kayamanan? Wala po, dahil tayong lahat ay pinanganak na nakahubad. Maniwala man tayo o hindi, ngunit marami ang nagpapakamatay at pumapatay dahil sa mga pisikal na dahilan. Katulad na lang ng bayarang asasin na pumapatay dahil sa pera. O kaya ay mga taong yumaman o naabot ang hinangad nitong tagumpay, ngunit nang sinubok ng dyablo at nawala niya ang kanyang pinaghirapan ay nagpakamatay na lang siya dahil sa sama ng loob. Maliban sa kayamanan ay pwedeng ang nawala sa isang tao ay ang taong pinakamamahal niya sa buhay. Alam ko pong ito ay hindi madali kapag naipit ang isang tao sa ganitong pagkakataon. Ngunit hindi po ang pagpatay at pagpapakamatay ang solusyon, kundi ay ito pa ang magiging dahilan para maituring tayong kalaban ng buhay o kalaban ng Diyos. Tandaan natin na ang demonyo lang po ang nagnais na ang mga tao ay mamatay. Ito yung nakasulat sa John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay hindi pumarito, malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. Paano naman yung mga tao na ang trabaho ay either pumatay o mapatay tulad ng mga pulis at sundalo?
mayroon ba silang dahilan para pumatay? Kung papatay po sila ng may bloodlust o kagalakan sa kanilang puso, sa tingin po natin ay di sila excuse. Ngunit kung sila po ay nakapatay dahil kinakailangan nilang mag self-defense o depensahan ang buhay ng ibang tao, ang Diyos na po ang magpapasya para sa kanila. Mayroon pong mababasa sa Luke chapter 22 verse 36 to 38. Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, kung may pitaka ubag kayo, dalhin ninyo, at kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang damit ninyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangang matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin. Itinuring siyang isang kriminal at natutupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, may 2 po kaming espada. Tama na iyan, sagot niya. Dapat po ay huwag tayong malito sa talatang ito. Hindi na ito ibig sabihin na dahil sinabi ng Panginoon na ipagbili nila ang kanilang mga damit para ipambili nila ng espada ay binigyan na sila ng kalayaan para pumatay. Ang talatang ito ay tumutukoy ng panahong malapit nang maipako sa krus ang Panginoon. Ito ay sinabi niya sa kanyang mga apostol nang sa ganun ay madepensahan nila ang kanilang mga sarili laban sa mga taong nais pumatay sa kanila. Lalo na kung sakaling matapos nang maipako sa krus ang Panginoon ay ang mga apostol ang mga naatasang mag-ebanghelyo ng kanyang mga salita. Paano na lang kung mapatay ang mga ito, edi wala na sana ang Biblia ngayon. Sinabi rin dito na ang dahilan ay para matupad ang kasulatan na sinasabi patungkol sa kanya. Mayroon kasi yung mga naunang propesiya ng mga naunang propeta tungkol sa mga pangyayaring magaganap sa pagparito sa mundo ng Mesaya at ang ilan nga dito ay kinakailangang isagawa ng Panginoon para matupad ang mga naunang propesiya. Kaya't huwag po nating gamiting scapegoat ang talatang ito sa Biblia kung sakaling nais nating pumatay. Sa mga taong nakakapatay dahil sa trabaho ay Diyos lang ang makapagsasabi kung sila nga ay nakapatay dahil sa kinakailangan o kaya ay dahil sa kanilang galit o pagkainis. Dahil nasusulat sa Psalms chapter 44 verse 21, hindi ba't iyon ay malalaman nyo rin? Dahil alam nyo kahit ang mga lihim sa isip ng tao. Alam ng Diyos ang lihim sa isip ng tao, kaya't kung ano man ang kanyang pasya sa isang taong nakapatay ay wala na po tayong nalalaman doon. Nasa Diyos na ang pagdedesisyon. Ngunit huwag din nating kalimutan na ang mga sundalo at mga pulis ay inatasan ng gobyerno ng bawat bansa. Sila ay nabigyan ng authority para panatilihing mapayapa at nasusunod ang sistema na iniutos ng isang bansa. Exception lang dito yung mga korap na pulis o sundalo na inaabuso ang kanilang mga kapangyarihan. Para mas maintindihan natin ang authority ay alamin natin ang structure na nangyari sa pamumuno ni Moises. Ito ang nakasulat sa Exodus chapter 18 verses 13 to 26. Kinaumagahan, naupo si Moises bilang hukom para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Nakapilang ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moises, bakit mo ginagawa ito para sa mga tao at bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi. Sumagot si Moises, ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin at ako ang nagdedesisyon kung sino sa kanilang tama at tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita at sana'y samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Silang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan ka nila. Alam kong ito ang gusto ng Diyos na gawin mo at kung susundin mo ito, hindi ka na mahihirapan at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa. Sinunod ni Moises ang ipinayo sa kanya ng kanyang biyanan. Pumili siya sa mga Israelita ng mga taong may kakayahan sa paghuhukom at ginawa niya silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Naglingkod sila bilang mga palagiang hukom ng mga tao. Silang nagpapasya sa mga simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinadala nila ito kay Moises. Ito ang simpleng konsepto na nagmula sa Biblia kung bakit may mga authority ang mga pulis at mga sundalo para gawin ang trabahong binigay sa kanila ng gobyerno. Doon ay may tuturing na presidente si Moises at ang mga appointed niyang mga tao ang nasa mas mababang posisyon sa kanya. Para sa mga kababayan natin ay nararapat lang na maintindihan nating dapat tayong sumunod sa ating gobyerno dahil ito ang binigay ng Diyos para bantayan tayo sa ating pansamantalang buhay sa mundo.
Ito ang nakasulat sa Romans chapter 13 verses 1 to 7. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya nga ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi ito ang nararapat gawin. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Dito ay maliwanag na ang pamahalaan ay nagmula sa Diyos at ang sino mang tumutuligsa sa pinatayong pamahalaan para pamunuan ng mga tao ay hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit hindi rin lahat ng pamahalaan ay masasabing mabuti dahil ang ilan ay tumutuligsa sa utos ng Diyos. Halimbawa ay yung mga bansa na inuutusan at bine-brainwash ang kanilang mga mamamayan na sambahin ang kanilang mga pangulo. Kaya't kailangan din nating gamitin ang ating isipan at alamin ang mabuti at masama base sa utos ng Diyos. Ipanalangin natin na tayo ay mabigyan ng talino at magabayan ng Santo Espiritu ng Diyos sa alinmang aksyon na ating gagawin. Nasusulat sa James chapter 1 verse 5. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. Nasusulat din sa Psalms chapter 119 verse 66. Bigyan niyo ako ng kaalaman at karunungan dahil nagtitiwala ako sa inyong mga utos. Napag-usapan natin na ang mga taong pumapatay ay mga antikristo. So paano naman yung mga sundalo at mga pulis at mga taong nakapatay dahil sa self-defense? Sila rin ba ay antikristo? Gaya ng nasabi natin kanina ay tanging ang Diyos lamang ang makakapagsabi kung ang isang taong pumatay o nakapatay ay may intensyon sa kanyang puso. Dahil katulad ng nabasa natin sa Biblia, ang gobyerno o pamahalaan ay appointed ng Diyos para mamuno sa mga tao. At ang mga sundalo at pulis ay kasama sa mga appointed ng gobyerno para depensahan ang mga mamamayan nito. Kung ikukumpara sana natin sa pamahalaan ng Diyos, ang sundalo ng Diyos na mga anghel ay may ihahambing sa mga pulis at sundalo na nilalabanan ng masamang anghel ng Diablo. Sino ba kasi ang nilalabanan ng sundalo at mga pulis? Ang mga mabubuting tao ba ang kanilang pinagbabaril ng walang dahilan? Hindi po. Dahil ang kanilang nilalabanan ay ang mga taong masasama, tulad ng mga mamamatay tao, mga terorista na nagpapasabog ng publiko, mga drug pusher na sumisira ng katinuan ng mga tao. Ang mga tinutukoy nating antikristo na nag-aalis ng buhay ng mga tao ay ang mga taong nakakaramdam ng galit at nasisihan kapag pinapatay nito ang kapwa-tao. E paano naman yung gobyerno na may death penalty? Kung inyong mapapansin, karamihan sa mga bansang may death penalty ay mga bansang hindi Kristiyano. Karamihan sa kanila ay mga bansang ang sinusunod pa rin ay mga kautusan noong bago pa magampanan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang misyon. Katulad ng nakasulat sa Exodus chapter 21 verse 12. Ang sino mang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Ito ay kautusan na naibigay noon sa mga Israelita noong sila ay nasa ilang. Ngunit ano ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol dito? Nakasulat sa Luke chapter 6 verses 27 to 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo, pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo, at idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang bisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag may gustong kumuha ng balabal mo, ibigay mo. At kung pati ang damit mo ay kinukuha, ibigay mo na rin. Kung mapapansin ninyo ay may kaibahan ang mga utos noong bago ang pagkapanganak ng Panginoon at ng panahon na siya mismo ang nasa lupa. Pero regardless, kahit na may death penalty pa, kung ang isang mamamayan ay masunurin sa kanyang gobyerno ay siguradong hindi siya mapapasama sa mga paparusahan dahil tinutupad naman nito ang mga tuntunin. Maging ang Diyos nga mismo ay nagsabi sa kasulatan na ang mga di maliligtas dahil sa makasalanan ay magkakaroon ng walang hanggang kamatayan pagkatapos ng paghuhukom. Kapareho lang nito ang death penalty ng ilang mga bansa. Nasusulat sa Revelation chapter 21 verse 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ngunit paano kung sasabihin sa iyo ng gobyerno na sambahin mo ang iyong pangulo?
Siguro naman kapag ganito na ang iniutos ng gobyerno sa mga tao ay di na ito dapat sundin ng tao dahil ang nararapat lang sambahin ng tao ay ang Diyos na nasa langit. Nakasulat sa Acts chapter 5 verse 29, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Ano naman ang nararapat na gawin kung sakaling masaktan ka o muntik ka ng mapatay ng ibang tao? Self-defense pa rin ba kung sakaling pagkaraan ng ilang araw ay ikaw naman ang umatake at pumatay sa taong muntik nang pumatay sa iyo? Kung pagbabasehan natin ang batas ng Pilipinas ay hindi na po ito self-defense. Ang mangyayari po dito ay lalabas na ikaw ang mamamatay tao at ikaw ang ikukulong. Ngunit ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa kaaway ng isang tao? Nakasulat sa Romans chapter 12 verses 17 to 21. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong mag-iiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Alam ko namang hindi madaling gawin ang mga bagay na ito, lalo na kung nasa estado tayong mainit pang sitwasyon. Alam kong kahit na pinatawad mo ang isang tao na nagkasala sa iyo ngayon, pwedeng bukas, kapag nakita mo na naman siya ay babalik ang silakbo ng iyong pagkagalit. Kaya nakasulat sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ngayon ang tanong para sa ating mga sarili, makakaya-kaya nating masunod ang mga utos na ito ng Diyos alang-alang sa pagnanais nating makasama sa mga maliligtas sa araw ng paghukom? Nasa iyong pagpapasya, kaibigan. Alam kong marami pang mga katanungan ang mabubuo sa ating isipan tungkol sa mga bagay na ito, kaya mag-comment lang po kayo sa baba, baka sakaling ito ay magawa natin ng video sa mga susunod nating post. Maraming salamat sa panonood at God bless po sa inyong lahat.